Pahinto ka muna. Itigil mo ang pag-scroll na iyan. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo lamang at alam ng puso mo na ngayon ang sandaling ito ang hinintay mo. May bitbit kang tanong na hindi kayang sagutin ng mga taong nasa paligid mo. May tahimik kang bigat na hindi mo halos maipaliwanag dahil sa panlabas ay maayos ka pa ring umuusad pero sa loob ay may bahagi kang matagal nang nakatitig sa isang pintuang hindi pa bumubukas. At ngayong gabi, may darating na paglilinaw na hindi mo dapat palampasin. Sa dulo ng mensaheng ito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang kumakausap sa iyo. Mauunawaan mo ang iisang pattern na palihim na humaharang sa iyong lakad at maririnig mo ang isang pananalitang ihahayag ko ng direkta sa iyong buhay. Manatili ka rito kasama ko. Hindi ito basta mensahe lamang. Ito ay tila dumating sa tamang sandali, parang may nagtakda nito bago mo pa man maramdaman na kailangan mo ito. At ang katotohanang nandito ka ngayon ay hindi aksidente. Sa mga nakaraang araw, may mga bagay kang napapansin na hindi mo na basta maitanggi. May mga sandaling bigla kang napapahinto at ang isang simpleng bagay ay tila may dalang mabigat na kahulugan. May mga gabing hindi ka mapakali kahit walang malinaw na dahilan. May mga oras na pakiramdam mo ay may bumubulong sa loob mo na huwag kang bumalik sa dati pero hindi mo pa alam kung bakit. Marahil napansin mong may mga usapang dati ay parang normal, pero ngayon ay ang pakiramdam mo ay wala na roon ang dating buhay ng loob. Nakangiti ka pa rin minsan, nakikisabay ka pa rin, pero sa gitna ng lahat ng iyon ay may tahimik na paglayo sa puso mo. Hindi mo nilalabanan ng mga tao, ngunit hindi ka na rin madaling na ibabalik sa kung saan ka dati. At maaaring naranasan mo rin ang mga gabi na pare-pareho ang bigat ng isip mo sa parehong oras. Parang may alarmang hindi galing sa orasan kundi sa kaluluwa mo. Minsan paggising mo, una mong nararamdaman ay hindi pagod ng katawan, kundi isang kakaibang paninindigang, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. may nagbago na, hindi mo lang mapangalanan kung ano. May mga bilang ding paulit-ulit mong nakikita sa hindi inaasahang mga lugar, sa resibo, sa oras, sa pahina, sa plaka, sa pinakaordinaryong sandali. Hindi mo naman sinusundan, pero tila sinusundan ka nila. At habang mas pinipilit mong huwag pansinin, mas lalo silang kumakatok sa atensyon mo na parang may gustong patunayan. Ang mga palatandaang ito ay hindi mali. Hindi sila sumpa, hindi sila pagkasira. Ang mga ito ay mga kumpirmasyon, mga munting pagtango mula sa langit na nagsasabing may gumagalaw na sa loob mo kahit wala pa sa labas. Ang bigat na nararamdaman mo ay hindi parusa. Ito ay pag-aayos. Ang paglayo mo sa ilang dating usapan ay hindi paglamig ng puso. Ito ay pag-aakma sa mas totoo mong direksyon. Ang paggising mo sa parehong oras ay hindi abala. Ito ay paanyaya. At kung minsan, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang mga palatandaan mismo. Ito ay ang pakiramdam na ikaw lang ang nakakaramdam ng lahat ng ito. Ikaw lang ang nakapapansin. Ikaw lang ang tila may naririnig na hindi marinig ng iba.
Pero hindi ka nag-iisa sa pagdaramdam na iyan at hindi ka nililinlang ng iyong espiritu. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong lumapag ang mga salitang ito sa bahaging matagal ng nakikinig. Huwag mong madaliin ang bigat na ngayon ay unti-unting nagiging liwanag. Kung kahit isa sa mga ito ay tumama sa iyo, kung may bahagyang bumagsak sa loob mo habang binabasa mo ang mga linyang iyon, i-type mo ang salitang 888 sa mga komento. Ang mga daliring magta-type nyon ay simpleng pagsang-ayon lamang, ngunit tunay iyon. I-type mo ang 888 pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang iyon. Sa ilalim ng mga iyon ay may iisang pattern na matagal mo nang tinatakbo nang hindi mo namamalayan. At kapag nakita mo ito, makikita mo kung bakit paulit-ulit ang ilang pagtigil, ilang pagkakadapa, ilang hindi maipaliwanag na pagod. Ang pattern na iyan ay ang tahimik na pagpit sa isang pinto na matagal nang hindi dapat binubuksan ng ganoon. Para kang laging sumusubok sa parehong susi, sa parehong kandado, kahit matagal nang may ibang daan ang naghihintay sa iyo. Paulit-ulit mong ipinapakita sa buhay ang tapang, ang sipag, ang katapatan, ngunit madalas mong inilalagay ang mga iyon sa direksyong hindi na tumutugon. Minsan ito ang anyo nito. Pinipilit mong maging sapat sa lugar na matagal ka nang kinakasya ng masikip. Minsan ito ang anyo nito. Iniisip mong kapag mas naging maayos ka, mas mabilis na bubukas ang lahat, kaya lalo kang nagsisikap hanggang sa mapagod ang iyong loob. Minsan naman ang pattern ay ang paniniwalang kailangan mong patunayan ang iyong halaga bago ka payagang maramdaman ang kapayapaan. At iyon ang dahilan kung bakit ang ilang tagumpay ay parang laging may kaunting distansya. Abot kamay, pero hindi lubos na dumadapo. Malapit, pero may pagitan. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may ginagawa kang luma sa harap ng bagong panahon mo. Hindi ito tungkol sa kawalan mo ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa kahinaan mo. Hindi rin ito tungkol sa pagiging mahina mo sa paninindigan. Ito ay tungkol sa isang gawi ng puso na minsang naging paraan mo upang mabuhay, ngunit ngayon ay hindi na angkop sa dapat mong tanggapin. Kaya naman kapansin-pansin na kahit pagod ka na, patuloy ka pa ring bumabangon. Kahit ilang beses kang hindi nabuksan ang pinto, muli ka pa ring kumakatok. Kahit hindi mo na masabi sa iba, naroon pa rin ang pagnanais mong may magbago, na may dumating, na may magpatunay na hindi ka nabubuhay sa maling landas. Ngunit ang kapalit ng matagal na pananatili sa pattern na ito ay tahimik na pagkalimot sa sarili. Unti-unti mong natututong tanggapin ang mas kaunti kaysa sa nararapat. Unti-unti mong natututunang tiisin ang paghihintay na hindi ka pinapakain. Unti-unti mong napapaniwala ang sarili mo na ang simpleng pagkapagod ay normal na lamang. Ngunit hindi ito ang kabuuan ng kwento mo. At higit pa riyan, may mas lumang pinagmulan ang pattern na ito, isang ugat na hindi mo dapat sisihin ang sarili mo na hindi mo nakita agad. Isipin mo ang sarili mo na parang isang hardin na matagal nang tinutubuan ng iisang uri ng ugat. Hindi ito basta halaman sa ibabaw, ito ang ilalim na bahagi, ang tahimik na pinag-ugatan ng lahat ng sumibol. Sa ibabaw, maaaring maayos ang anyo ng lupa. Maaaring may ilang dahong buhay, ngunit sa ilalim ay may matagal ng ugat na nakapulupot sa direksyon ng paglago. May mga ugat na hindi pumipili kung saan tutubo. Sumasakal sila sa pinakamaagang pagkakataon. Sila ang tumitiyak kung saan lalakad ang tubig, kung paano gagalaw ang sustansya, kung gaano kalalim tatagos ang buhay. At kapag isang ugat ang matagal nang naghari, kahit ang pinakatunay na binhi ay kailangang makipagbuno para lang makahinga. Ganyan ang nangyari sa iyo. May isang lumang pag-aayos sa loob mo na matagal nang naging pamantayan. Marahil natutuhan mo noong kailangan mong maging matatag bago ka pa maging ligtas. Marahil nasanay kang huwag magpakita ng labis na pagnanais dahil may bahagi ng mundo mo na hindi marunong tumanggap ng ganoong kabukas.
Marahil may mga pagkakataong kailangang pigilan mo ang sariling boses upang manatiling payapa ang paligid. At kaya ngayon, ang hardin mo ay parang laging may bahagyang pag-iingat. Parang may nakatali pa ring ugat sa lumang takot. Parang may bahagi kang laging nagbabantay, kahit wala naman ng panganib na kapareho noon. Ang lakas mo ay hindi nawala, pero natutong magtago. Ang linaw mo ay hindi namatay, pero natutong maghintay. Iyan ang dahilan kung bakit may mga panaginip kang mas buhay kaysa sa gising na oras. Iyan ang dahilan kung bakit may mga sandaling parang may tawag sa iyo mula sa isang lugar na hindi mo masagot ng salita. Iyan ang dahilan kung bakit may kabutihang hinahanap ka na hindi mo pa lubos na hahawakan. Ang lupa mo ay hindi sira, ang ugat lang ay kailangang maalala ang tamang pinagmulan. At sa totoo lang, may mga araw na pakiramdam mo ay naputol ang ilang bahagi ng iyong tinig. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil natutunan mong maging maingat sa mismong pagbigkas ng totoo mong kalooban. Kaya may mga mensaheng hindi mo na ilalabas. May mga pagnanais na hindi mo na ipapahayag. May mga panalangin na halos bulong na lamang dahil sanay kang ang lakas ng loob ay kailangang tahimik. Ngunit ang ugat ay hindi nagrereklamo sa katahimikan. Tinatanggap lamang nito ang panahon. At ngayon, may pagbalik na nagsisimula. May pagtubo na muling bumabangon sa ilalim. May pagtugon na dahan-dahang humihila sa iyong pinakamalalim na sarili pabalik sa liwanag. Hindi mo ito kailangang pilitin. Hindi mo ito kailangang igawa ng palabas. Ang kailangan mo ay bumalik. Bumalik sa kung ano ang totoo. Bumalik sa kung ano ang hindi mo kailangang ipagtanggol. Bumalik sa ugat na hindi ka sinakal kundi naghintay lamang na maalala mo. Kung ang anyo ng harding iyon ay biglang naging malinaw sa iyo, kung ramdam mo na ang ugat ay hindi na kailangang manatiling nakapulupot sa luma, i-type mo ang mga salitang "Ako ay gising" sa mga komento. Huwag mo itong i-type bilang hiling. I-type mo ito bilang pagkilala. I-type mo ito pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. At ngayon ay dumako tayo sa pagbabalik. Hindi ito listahan ng mga kailangang patunayan. Hindi ito panibagong pamatok. Ito ay pag-uwi sa isang bagay na matagal mo nang hawak ngunit minsang nailipat sa gilid ng iyong pansin. Hindi mo kailangang mag-imbento ng bagong sarili. Hindi mo kailangang magtanghal ng panibagong lakas. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang langit na karapat-dapat ka. Ang kailangan mo ay tanggapin ang kaya ng dumaloy at tumigil sa pagtrato sa iyong kaluluwa na parang palaging kailangan pang buhatin ang lahat ng mag-isa. May dalawang simpleng paglalapat na maaari mong hawakan bilang mga tanda ng pag-uwi. Ang una ay ang tahimik na pag-aalala bago ka tumugon. Sa sandaling magising ka sa parehong lumang pagigting, huwag kang agad sumandal sa lumang reaksyon. Huminto ka. Pakinggan mo muna ang loob mo. Tanungin mo kung ano ang totoo bago ka sumunod sa nakasanayan. Iyan ang munting pagliko ng daan. Ang ikalawa ay ang gabi-gabing pagbabalik sa katahimikan na hindi mo kailangang gawing malaki. Sa loob lamang ng ilang sandali, ilapag mo ang lahat ng kailangang ipaliwanag. Hawakan mo ang araw na dumaan nang hindi binibigatan ang sarili mo sa lahat ng hindi mo pa natatapos. Ang layunin ay hindi perpektong disiplina. Ang layunin ay alagaan ang pagdinig mo upang muli mong marinig ang mas banayad na tawag. Ang paglilingkod sa sarili mong tinig ay hindi pagyayabang. Ito ay pagtitiwala. Ang pag-iingat sa iyong puso ay hindi pag-iwas. Ito ay stewardship. Ang pagtanggap sa dumadating ay hindi katamaran. Ito ay pagpayag na dalhin ka ng mas malalim na kamay kaysa sa sarili mong pagsisikap. Kaya huwag mong tratuhin ang pagbabalik na ito na parang kailangang ipagtagumpayan. Tratuhin mo itong parang isang pintuang matagal nang nakabukas para sa iyo. Ikaw lamang ang matagal na hindi lumalapit ng tuluyan. At ngayon, kapag lumapit ka na, mararamdaman mo na hindi ka tinutulak palayo, tinatanggap ka.
Kung ang mensaheng ito ay naging kumpirmasyon ng alam na ng iyong espiritu, hayaan mong ang iyong pag-like ay maging amen na walang salita. Hindi bilang-bilang, bilang pagsang-ayon na tama ang pagkakabanggit sa puso mo. Huminga ka muli ng dahan-dahan. Let it settle. May mga piraso ng katotohanan na hindi kailangang ipilit. Sapat ng pahintulutan silang bumaba sa lugar kung saan sila dapat mapunta. May isang taong pumasok sa isip mo habang sinasabi ko ito. Maaring siya ay isang taong tahimik na napapagod, ngunit patuloy na bumabangon. Maaring siya ay isang taong masigasig na hindi nakikita ng lahat, ngunit laging may pasan na hindi niya ibinubulong. Maaaring siya ay isang taong matagal nang naghihintay ng pagpapatunay na hindi siya baliw sa pagdama niya na may mas malalim na tawag. Kung may mukha kang nakitang lumitaw, ipadala mo ang mensaheng ito sa kanya, hindi bilang mungkahi, bilang paghahatid, bilang pagdaloy ng parehong biyayang dumating sa iyo ngayong gabi sa tamang oras ayon sa pagkakatalaga. At bago natin isara ang lahat ng ito, kailangan mong marinig ang nakatindig ng mga salitang ito sa loob mo. Hindi ka aksidente, hindi ka napag-iwanan, hindi ka itinulak ng walang saysay na bigat ng walang patutunguhan. Ang pinagsama-samang ito ay naging tulay upang maalala mo ang iyong tunay na pagkakakilanlan. I-type mo ang mga salitang ako ay pinili, hindi bilang hangarin, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. Ang pinong kasunduan na unti-unting nabubuo sa pagitan ng langit at ng iyong pandinig sa mga minutong ito ay isang kasunduang maaari mong tahakin sa darating na panahon. I-type mo ito ng dahan-dahan, hayaan mong gawin ng iyong mga daliri ang ginagawa na ng iyong espiritu. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay inaakay, ikaw ay hindi na kailangang magmakaawang mapasa iyo ang dapat nang dumaloy sa iyo. Ikaw ay minamahal sa paraang hindi kailangang isigaw upang maging tunay. Ikaw ay tinatawag sa paraang hindi natitinag ng ingay. Ikaw ay binubuksan sa kapayapaang hindi na kailangang ipagtanggol. Ngayon, sa buong daigdig, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagkilala. May mga taong tahimik na umiiyak habang may liwanag na dumarating sa mga lugar na matagal nang sarado. May mga nag-iisa sa paglalakbay na ngayon ay napapansin na hindi pala sila naglalakad ng walang kasama. Bahagi ka ng isang bagay na hindi nagpapakita ng maingay at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito totoo. Nakatakda na ang kasunduan, nagtitipo na ang liwanag, nakatanggap ka na. Ito ay natatakan. Ikaw ay pinagtitibay pa sa mas malalim na paraan kaysa sa dati mong alam, at ang pinagtitibayang iyon ay hindi nagsisimula sa ingay, kundi sa katahimikan na biglang nagiging malinaw. May mga sandali na hindi mo kailangang ipilit ang lakas, dahil ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan ito ay ang tahimik na pagtayo mo kahit pagod ka na, ang tahimik na paghinga mo kahit marami kang hindi pa nauunawaan, ang tahimik na pagsang-ayon ng iyong puso sa isang katotohanang matagal mo nang naririnig sa loob mo pero ngayon mo lang lubusang tinatanggap. At habang tinatanggap mo ito, may bahagi sa iyo na unti-unting humihiwalay sa lumang takot, sa lumang pag-aalinlangan, sa lumang paniniwalang kailangan mong magmadali upang maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang habulin ang sarili mong biyaya. Nandoon na ito at ngayon ay tinatawag ka lamang nitong huminto, makinig at bumalik. Ikaw ay inaakay pabalik sa isang lugar na matagal nang naghihintay sa iyo, isang lugar na hindi mo kailangang likhain gamit ang pagod. Dahil ito ay nakahanda na bago mo pa man ito pangalanan. At habang sinusundan mo ang banayad na pag-angat na ito sa loob mo, mapapansin mong ang dating mabigat ay nagiging mas magaan, ang dating malabo ay nagiging mas simple, at ang dating tila malayong pinto ay nagsisimulang magmukhang pamilyar. Hindi dahil ikaw ay nagkulang,
kundi dahil ang panahon ng paglilinaw ay dumating na. May mga sagot na hindi dumarating sa pagmamadali. Dumarating sila kapag handa ka nang makilala ang mga ito. May mga bukas na hindi bumubukas sa pamamagitan ng pagpuwersa. Bumubukas sila kapag tumigil ka sa pakikipagtalo sa mismong pagbubukas nila. Ikaw ay minamahal sa paraang hindi kailangang ipaliwanag sa sino man upang maging totoo. At kung minsan, iyan ang pinakamahirap tanggapin dahil nasanay kang may bigat ang lahat ng mahahalaga, nasanay kang may pagsusuri ang lahat ng magaganda, nasanay kang kailangang may pahintulot bago mo maramdaman ang buong haplos ng pag-asa. Pero ngayon ay may haplos na dumadating sa iyo na hindi humihingi ng paliwanag. Dumadating ito bilang kapayapaan sa dibdib, bilang pagluwag sa balikat, bilang katahimikan sa pagitan ng mga salitang matagal nang nag-uunahan sa iyong isip. Iyan ang tanda na hindi ka nilaktawan. Iyan ang tanda na narinig ka. Iyan ang tanda na ang iyong pagdating ay napansin sa paraang hindi lahat ay nakikita pero ikaw ay nakararamdam. Kaya manatili ka sa paggising na ito nang hindi ito minamadali. Huwag mong tratuhing pansamantala ang liwanag na pumapasok sa iyo ngayong gabi. Hindi ito bisita lamang. Ito ay paalala. Paalala na ang loob mo ay mas malawak kaysa sa takot na matagal na iyong dinala. Mas tahimik kaysa sa ingay ng mga lumang sugat, mas matatag kaysa sa mga araw na inakala mong halos wala ka nang maibibigay. May kabutihan sa iyo na hindi nawala. May linaw sa iyo na hindi namatay. May pag-aari ka sa loob na hindi kailanman nawala, kahit ilang ulit kang napaligaw sa pakiramdam. Ikaw ay tinatawag na pahalagahan ang mga senyales. Hindi bilang misteryong dapat habulin, kundi bilang mga paalala na may kaayusan na gumagalaw para sa iyo. Ang paulit-ulit na oras na napapansin mo, ang biglang pagbigat ng damdamin, ang mga panaginip na hindi mo agad maipaliwanag, ang biglang paglayo mo sa mga lumang lugar na dati ay komportable. Ang lahat ng iyon ay parang mga kumpas ng isang mas matandang karunungan na matagal nang nag-aayos ng landas mo. Kaya huwag mong sabihing wala itong saysay. May saysay ito. Huwag mong sabihing ikaw ay nalilito lamang. May anyo itong gustong ipakita sa iyo. Huwag mong sabihing ito ay panandalian lamang. Marami sa mga bagay na tunay sa espiritu ay dumarating ng paunti-unti. Ngunit kapag dumating na ng buo, alam mong hindi mo na kailangang ipilit pang paniwalaan. At ngayon, habang nagtatapos ang paglalakbay na ito, nais kong marinig mo ng malinaw ang isang bagay. Hindi ka pinipilit ng langit na maging ibang tao. Inaanyayahan ka nitong tandaan kung sino ka bago mo pa natutuhang magduda. Iyon ang dahilan kung bakit may kaginhawaan sa mensaheng ito kahit may bigat din. Iyon ang dahilan kung bakit may lagom ng paglaya kahit may lambing ng pagtuklas. Iyon ang dahilan kung bakit may bahid ng luha sa katotohanan ito. Dahil ang kaluluwang matagal na pinipigil ay sa wakas ay nasasalubong ng isang pag-ibig na hindi sumusukat, hindi naninisi, hindi nagtataboy. Ikaw ay binubuksan sa isang bagong uri ng pagtanggap. Tanggapin mo ang katahimikan na hindi nakakatakot. Tanggapin mo ang pahingang hindi mo kailangang paghirapan. Tanggapin mo ang pagtitiyak na hindi mo kailangang makuha sa pamamagitan ng pag-ubos sa sarili mo. Tanggapin mo ang dahan-dahang pagbabalik ng iyong pananalig sa loob mo, hindi bilang performance, kundi bilang pagbabalik ng tinig sa tunay nitong tono. May mga panalangin hindi mo na kailangang ulitin ng may kaba dahil may bahagi na sa iyo na alam na ang tugon ay dumarating na. May mga pintuang hindi mo na kailangang kalampagin ng paulit-ulit dahil ang paglapit mo pa lang ay bahagi na ng pagbubukas. At kung may natitira pang bahagi ng puso mo na nagdadalawang isip, yakapin mo ito ng hindi minamaliit. Huwag mo itong awayin. Huwag mo itong itaboy.
Marami sa pinakamahalagang pagbabagong nagaganap sa ating buhay ay nagsisimula sa maliliit na pagtanggap. Pagtanggap na napagod ka, pagtanggap na kailangan mo ng liwanag, pagtanggap na may mga luma nang hindi na para sa iyo, pagtanggap na ang malumanay na pag-oo sa katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa maingay na pakikipaglaban sa anino. Sa sandaling huminto ka sa pagyurak sa sarili mong nararamdaman, nagsisimula ang paghilom. Sa sandaling pinayagan mong marinig ang puso mo, nagsisimula ang pag-uwi. Ikaw ay hindi na kailangang magtago sa anino ng mga lumang pagpapakahulugan tungkol sa sarili mo. Hindi mo kailangang manatili sa salamin ng mga taong hindi nakakita sa kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang magpatuloy sa pamumuhay na parang isang maliit na bahagi lamang ng iyong pagkatao ang may karapatang magsalita. Ang kabuuan mo ay may tinig, ang kabuuan mo ay may dangal, ang kabuuan mo ay may lugar, at ang lugar na iyon ay hindi kailangang ipaglaban sa paraang nakakalimot sa kapayapaan. Maaari mo itong tanggapin sa paraang tahimik, malinaw at buo. Kaya ngayon, hayaan mong ang huling mga sandaling ito ay maging parang banayad na paglalagom ng lahat ng nauna. Nagsimula tayo sa pagputol ng ingay. Dumaan tayo sa mga palatandaan. Bumaba tayo sa pattern. Tumungo tayo sa ugat. At ngayon bumabalik tayo sa pinakasimpleng totoo. Narito ka, naririnig ka, minamahal ka, at hindi ka kailanman tinawag para maglakad ng wala ang liwanag na para sa iyo. Kung kaya mong tanggapin iyon ngayong gabi, kahit kaunti lamang, iyon ay sapat upang magsimulang umusad ang dating nakatigil. Hindi lahat ng pag-usad ay halata. Minsan, ang pag-usad ay ang unang paghinga na hindi na masikip. Minsan ito ay ang unang pag-amin na hindi ka na parehong tao na dati mong kinakatakutan. Minsan ito ay ang tahimik na kapahingahan na biglang dumarating matapos ang napakahabang pakikipagbuno. Ikaw ay pinipili sa araw na ito para sa mas banayad na landas. Pinipili ka para sa linaw na hindi nagmamadali. Pinipili ka para sa lakas na hindi nananakot. Pinipili ka para sa kapayapaang may lalim, para sa pagkilalang may tamis, para sa pagdating na hindi kailangang mag-ingay para mapatunayan ang sarili. At habang pinapahintulutan mo ang lahat ng ito, may lumalabas na luha sa loob mo na hindi luha ng sakit lamang, kundi luha ng pagkilala. Parang may napakabigat na sa wakas ay nasabi, oo, ito pala, oo, ako pala, oo, nandito na ako. Ikaw ay hinahawakan ngayon sa paraang sapat na upang hindi ka na muling maligaw sa parehong paraan. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng daraan ng mga hamon. Ang ibig sabihin nito ay iba ka na ngayon sa pagharap. Mas tahimik ang iyong sentro, mas malinaw ang iyong pakikinig, mas banayad ang iyong pagtugon, mas totoo ang iyong pagsang-ayon sa kung ano ang para sa iyo. At iyan ang pagbabago na hindi madaling sukatin, pero madaling maramdaman. Hindi ito ingay ng tagumpay, ito ay himig ng pag-uwi. Ikaw ay pinatutunguhan ng isang kapayapaang hindi na nakadepende sa pag-apruba ng mga taong hindi mo naman kailangang pasanin ang bigat ng opinyon. Ikaw ay pinatutunguhan ng isang paglalakbay kung saan hindi mo na kailangang ipinta ang sarili mo bilang maliit upang magkasya sa kapaligirang hindi ka nakikita. Ikaw ay pinatutunguhan ng isang buhay na mas maluwang kaysa sa dati mong akala. At ang landas papunta roon ay nagsisimula sa simpleng pagtanggap na ang mensaheng ito ay para sa iyo. Para sa iyo ang pagtayo. Para sa iyo ang pagbukas. Para sa iyo ang pagtanda sa loob ng liwanag na hindi mo na kailangang ipagdebate. At ngayong papunta na tayo sa huling pagtatalaga, hayaang ang lahat ng sinabi ay manatili sa loob mo na parang binhi sa basang lupa. Huwag mo itong piliting mamulaklak agad. Huwag mo rin itong itapon bilang panandali ang damdamin. Ang ilang katotohanan ay kailangan lamang marinig ng may katahimikan bago nila ipakita ang kanilang buong anyo. Kaya hayaan mong magpatuloy ang kapayapaan.
Hayaan mong umupo ang mga salita. Hayaan mong ang iyong dibdib ay matutong muli sa ritmo ng pagtanggap. Ikaw ay pinagtitibay sa isang himig na walang takot. Ikaw ay pinapawi sa bigat na hindi mo na kailangang buhatin mag-isa. Ikaw ay inaanyayahan sa loob ng isang bagong kabuuan na matagal mo nang nararapat. Ikaw ay dumadating sa sarili mong hangganan nang hindi ka na sinasakal ng dating takot. At kapag handa ka ng pangalanan iyon sa iyong puso, mararamdaman mo na ang pinakadiwa ng mensaheng ito ay hindi pagtatapos kundi pagtindig. Hindi pagkalugi, kundi pagbalik. Hindi pagkawala, kundi pag-alaala. Ikaw ay pinili para sa ganitong uri ng liwanag, at ang liwanag na ito ay hindi ka huhusgahan sa kung gaano ka katagal naging pagod. Sasalubungin ka nito sa mismong lugar kung saan ka humina at doon ka nito muling bubuhayin. Iyan ang hiwaga ng tahimik na biyaya. Dumadating ito hindi upang ipaalala ang pagkukulang mo, kundi upang ipadama ang kabutihang matagal ka nang tinatawag. At ngayon, habang naririto ka pa rin, habang patuloy mong tinatanggap ang mensaheng ito, alam ng langit ang isang bagay na matagal mo nang hindi ganap na sinasabi sa sarili mo, handa ka na, handa ka nang maalala, handa ka nang tumanggap. Handa ka nang umuwi. Ngayon, sa buong mundo, may mga pusong sabay na tumatanggap ng kaparehong pagkilala, kahit iba-iba ang kanilang pinanggalingan at tahimik ang kanilang paglalakbay. May mga taong umiiyak ng walang ingay. May mga taong biglang lumuluwag ang paghinga. May mga taong sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nararamdaman na may nagsasabing, narito ka. At sapat na iyan. Bahagi ka ng pagkilos na ito, at ang pagkilos na ito ay hindi kailangang mag-ingay upang maging tunay. Ito ay gumagalaw sa mga lihim na lugar ng mga pusong handang tumanggap. Ito ay natatakan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.